So, date na naman tayo. And may gusto sana ako sa inyong i-discuss about dun sa latest vlog lang natin itong nakaraan, na about dun sa mga real situation ngayon dito na nangyayari sa amin. And then may nabasa akong comment doon na sabi niya, lately parang puro pang di-discourage na lang yung mga post ni Idol. Sabi niya ganon. Magpapainit lang tayo guys ng sasakyan kasi plano ko sanang pumunta ng Costco or ibenta yung mga bote ko dyan at saka lata. Medyo marami na rin eh. Kasi nung mga nakaraan di ako lumabas, di ako nag-grocery. So ngayon ko na sana gagawin kasi maganda-ganda yung panahon, hindi na ganun kalamig. So sabi nga nito ni Kabayan, mga vlog niya recently parang nakaka-discourage na. Sabi ko naman sa kanya, okay lang yan, paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. If you feel discouraged, hanap ka ng vlog na puro flex ng magagarang sasakyan at puro magagandang buhay sa Canada. Ganyan talagang utak ng Pinoy. Gusto lang marinig yung gusto niyang paniwalaan. Then pagdating dito at nasobrahan ng expectation, mag-iiyak sa social media. Sabi ko naman sa inyo mga kabayan, hindi ako yung tipo na isusugarcoat kayo. Hindi ako yung tipo na mag-iihiga dyan sa snow. Hindi ako yung tipo na pakikitaan kayo ng pera at puro magaganda lang yung sasabihin ko sa inyo dito sa vlog ko. Kung ayaw niyo po dito sa vlog ko, malaya po kayong umalis. Sabi ko naman po sa inyo, marami po dyan nagkalat. Kung gusto niyo po yung puro magaganda lang yung sinasabi, marami po dyan nag-encourage, guys, tara sa Canada, tara sa Canada. Dito, kumikita kami ng ganito kalaki, diyan kayo sa Pilipinas, ganito lang ang sahod nyo, 10,000 lang, kami dito 100,000. Hindi po ako yung ganun tipo ng vlogger. Sabi ko nga po sa inyo, kung masasaktan po kayo sa mga vlog ko, walang problema. Libre pong mag-unfollow. Wala akong sapilitan dito sa video ko. Sabi ko nga po sa inyo, nitong mga nakaraan kasi, may mga vlogger ako nakikita, pupunta sa farm, pagpunta sa farm, magse-selfie. Pagka-selfie, gagawin ng reels. Let's say mga 20 seconds, 30 seconds na videos yung kanyang selfie na yon. O tapos sasabihin lang, kabayan, lalagyan nyo ng caption na nakalagay doon, kayo na ang inaantay na susunod na magka-Canada. Baka kayo na ang inaantay na susunod na magiging poultry farmer. Baka kayo na susunod na makakarating dito sa Canada. So kahit na hindi naman talaga yun yung trabaho niya, kapag nakapag-selfie na siya do sa mga farm, poultry farm, dairy farm, and then lalagyan niya lang ng magandang caption, and then parang ang dating makakarating kayo ng Canada kapag nag-follow kayo sa kanya, dadami na kagad yung followers at nakalagay do sa mga comment, how to apply po sir, baka po matutulungan niyo po ako, baka pwede kami dyan sir. So anong nangyayari, nagpaparami lang sila ng followers. Napakarami ko pong kakilala ng ganyan dahil sa pagbabaka sakali nila na magkakaroon sila ng extra income sa Reels, sa YouTube or kung saan man. Sukdo lang sila ay mag-post ng mga bagay na wala ng katotohanan. Kagaya na lang nito, kung napanood nyo yung vlog ko before, yung ungrateful, yung sitwasyon ng isa nating kababayan na dumating dito na sa kabila ng tinulungan na siya ng kapatid niya, pero ang nangyari ay in-stop niya yung pag-aaral niya. Ang nangyayari ngayon, cash job na lang siya. So tapos ang plano pa niya ngayon na ito yung talagang plano niya. Uuwi siya ng Pilipinas and then babalik dito, magtuturist at cash job na lang yung kanyang planong gawing trabaho. So can you imagine that? Wala sa ayos yung mga plano niya dito. Pero nakikita ko panay ang Facebook Reels niya at ang nakalagay dun sa caption, apply na here. Nakalagay dito do sa caption niya, separate lang tayo nito, napakadali, ang laki ng kita. Paano mo masasabing apply na? Ikaw nga walang maayos na status dito. Ang plano pa, uuwi ka, mababalik ka ng Canada, magtuturist ka at cash job na lang yung gagawin mo. Sabi nga nung kapatid niya, kung alam ko lang na yan ang plano niya, sana hindi ko na siya pinag-student dito. So sa makatuwid, wala siyang maayos na status, pero dahil nga nagbabaka sakali siya, nakikita siya sa pagbablog-vlog niya, panay ang post siya ng mga hiring, and then ang nakalagay, apply na dito, apply na dyan. Tapos nababasa ko, ang dami na kagad ng views, ang dami ng how to apply po. Sabi ko na lang, Diyos ko, how to apply po? Ay ang pinapanood ninyo, wala ding maayos na status yan dito sa Canada. Nakakalungkot lang isipin na napakadaling manguto ng mga kababayan natin na gustong makarating dito sa Canada at yung mga na dito naman na naghahangad na kumita sa kanilang mga vlog, sa kanilang Facebook Reels, sa kanilang YouTube, napakadali namang gumawa ng content. Sabi ko nga sa inyo, magpicture ka lang kahit saan dyan, lagyan nyo lang ng caption, isa ka ba sa nangangarap makarating dito sa Canada? Apply now. Click the comment below. And then yung iba naman lalagay lang ng caption na ikaw na ang susunod na magka-Canada. Apply as dairy farmer, ganun. Apply as poultry farmer, apply as cleaner, apply as kung ano-ano. So yun po kasi yung mga gustong mapanood.
nung mga ilang kababayan natin, yung mga positive lang na ganun, na parang puro pangarap na Canada, makarating sa Canada, without even knowing the real life here, kung ano talaga yung dadatnan ninyo. Sabi ko nga po sa inyo, napakarami ko na pong vlog na reality dito sa Canada. Well, kung ayaw nyo namang mapanood dahil nasasaktan kayo, hanap po kayo ng ibang vlog, na yung tipong ika nga ay ang ganda ng buhay dito guys sa Canada. Makakabili ka agad tayo ng sasakyan, makakabili ka agad tayo ng mga gamit natin, yayaman ka agad tayo. So anong nangyari, napapost ako sa Facebook ko, and sabi ko nga dito sa expectation versus reality, which is mamaya i-discuss ko sa inyo. Sabi nga nito mga kababayan natin, par sabihin mo ipollow niya isitara sa Canada. Aha, yun puro pag-aaya ang vlog nun at hindi nun sasabihin ng realidad dito. Sabi naman ito ni John R. Ervin Albina, exactly idol, ayaw nila ng real talk about Canada. Ang dating idini-discourage sila. Same comment sa akin nung nagsabi ako na experience ko dito. Kahit i-emphasize ko na ito ang na-experience ko. Ewan ko sa iba na nagpe-flex ng kung ano-anong material na bagay. Kung iba ay madali agad ang buhay dito, congrats, huwag sila magalit sa nagsishare ng totoong experience ng iba dito. Dahil hindi naman pare-parehong pinagdadaanan, baka nga yung iba na petisyon sila kaya madali agad na paayos dito. Sabi naman ito ni Joseph Aguilar Tapar, hindi easy money sa Canada. Dati ganyan din nasa isip ko sa mura kong edad pag graduate ko ng college na sponsoran ako na makapag-work dito. Kahit graduate ako ng agricultural major in animal husbandry, ang trabaho ko dito is kitchen helper. Akala ko yayaman ako, haha. Pero nung nandito na ako, walang tigil kakatrabaho kasi kailangan talaga, tumatakbo ang bayarin. Sobrang sakit na sa buto ng snow at likod kakatrabaho pero laban pa rin. Walang easy money. Ultimo, mga Canadian ko nakatrabaho, pare-parehas kaming problemado. Sabi naman ito ni Angelo James, gusto niya kasi puro sugar coating, tas pagdating dito iiyak sa mga bayarin. Sabi naman ito ni RJ Santos Gonzales, AgriBoss Birds TV, mga vloggers na nag-i-encourage ng followers at viewers kahit kayabangan at kasinungalingan na binibigay na info. Sabi naman ito ni Jumong, mas maganda manood sa'yo dahil realidad ng buhay ng Canada ang ibinabahagi mo. So magpapainit lang ako guys itong sasakyan, pag-usapan natin sa taas dahil mamaya paalis na rin ako bago magtanghali, baka dumami ang pila sa Costco. So ito guys yung post na ginawa ko, itong expectation versus reality, para sagutin itong isang nag-comment na sabi niya mga vlog niya recently parang nakaka-discourage na. And then sabi pa nga nito ni Concern Pinoy, dinidiscourage kayo ni Idol na mag-Canada. Bakit? Dahil sa daming Pinoy na gustong mag-Canada, ayun, apektado yung mga matatagal na dun sa Canada dahil sa paghigpit ng Canada sa mga gustong mag-work ng Canada. So ito yung sinagot ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, okay lang yan, paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. If you feel discouraged, hanap ka ng vlog na puro flex, ng magagarang sasakyan at puro magagandang buhay sa Canada. Ganyan talagang utak ng Pinoy. Ang gusto lang marinig yung gusto niyang paniwalaan, then pagdating dito at nasobrahan ng expectation, iiyak sa SOCMED. And then sabi ko nga dito sa expectation versus reality, yung karamihan na nagiging problema ng mga Pinoy na dumarating dito. Napanood sa social media, magpe-flex ng pera si vlogger na easy money daw sa Canada, madali daw makabili ng sasakyan at yayaman pagdating ng Canada. Mag-double job, triple job ka para mas malaki ang kita kahit na close work permit, which is walang kaalam-alam na bawal naman po sa close work permit ang magtrabaho ng double job, triple job. Yung iba cash job po talagang ginagawa para hindi nakadeclare sa kanilang tax. Mag-student ka daw, kahit umubos ka doon ng milyon, mababawi mo naman daw. Mag-double job, triple job ka. Mga vlog na comparison ng sahod sa Pinas at Canada. Purihin mo ang Canada, may masasabing wala ng kwenta. Yung Canada nyo, mataas ng cost of living at wala ng work-life balance. Pag nag-open ka naman ng mga bagay na hindi magandang nangyayari dito, ang sabi naman nila, discourage daw, dinidiscourage daw natin sila makarating dito. Sabi ko nga sa kanila, nood kasi kayo ng nood ng vlog ko kaya kayo nasasaktan. Yung expectation ninyo, huwag nyong hanapin dito sa channel ko. Hanap kayo ng ibang vlogger na puro payabangan dito ang buhay sa Canada. So ito yung mga comment ng mga kababayan natin. Sabi nga nito ni Mariam Dalundong, gabayan po kayo ng Panginoon Sir Perds na mabago pa rin ang Canada. Sana makabalik sa dati dahil masyadong mahigpit. Ang sabi naman nito ni Cha IC2MN, been here in Canada for 22 years now. Citizen na po ako pero ngayon ko lang nakita na ganito kagrabe ang situation ng Canada. House rentals for one bedroom is 1,500 per month. Groceries namin na dati 60 to 100 per month lang, ngayon 1,000 na. Gasolina at iba pang bills tumaas na ngayon ng husto. Ang isang pamilya, maski dalawa na kayong nagwo-work ng double job, halos kulang pa pambayad lang ng bills. Ang crimes at drug addiction naglipanan na din.
Go to Hastings Street in Vancouver and you'll see na harap-harapan nagtuturok ng drugs ang mga tao. Healthcare sucks big time. I know, because I've been working here in the healthcare field for a long time now. You need surgery, then you have to wait for 2 freaking years. By then, you probably be worse or not even survive. If you go to ER, you would have to wait 4 to 6 hours just to have seen by a nurse or a doctor. So, sa mga denial pa din sa real life sa Canada, then by all means, travel here and sacrifice everything sa Pinas. Before you know, you'll probably be regretting that decision and would take the first flight out of here. Ang dali kasing magsalita pag wala dito eh. Remember, if you earn dollars here, you'll still be paying dollars too. And hindi po in peso. Kuya Ferds is not discouraging anyone. Real talk lang ang ginagawa niya. Yung iba kasing Pinoy, wagas kung makapagyabang sa SOCMED. But in reality, hirap na hirap sila dito. Sabi naman ito ni Paul Joseph 3081, gusto nila puro positive to the point na toxic na. You can sugarcoat everything. Pwede kang ma-depress, maging homeless, or mabaon sa utang at hindi mo mapapaganda ang sitwasyon na yon. Sabi naman ito ni Mr. Big Boy, tama ka sir. Dami kasing nag-expect na maganda dito sa Canada. Siguro dati madaling ma-PR. Pero ngayon sa totoo lang parang nagsisisi ako bakit ipinagpalit ko yung Taiwan kesa dito. Kahit sa mga PR at citizen na dito na nagsasabi pahirap na ng pahirap dito. Marirealize nila, Lods, kapag na dito na sila sa Canada. Hehehe, sabi nito ni Sent to Canada. Sabi naman ito ni Ami771, kaya tayo nire-real talk ni Ferds TV ay not to discourage us. Instead, he wants us to prepare ourselves for the challenge ahead. Sabi naman ito ni Louie, yan ang comment ng mga taong wala pa dito sa Canada. And sabi naman ito ni Michael Olores, dito tayo sa totoo. Sabi naman ni Mike Alarcon, pero mas mahirap pa rin po sa Pinas kumpara sa Canada po. Kaya may mga kabayan natin na gusto pa rin makarating at magtrabaho sa Canada. Kahit pa sabihin na nagbago na ang Canada, mas mahirap pa rin po sa Pinas, sa totoo lang po. Sabi naman dito sa last comment, if they only knew the reality of life here abroad, ma-American man or Canada, 20 years na ako dito sa US, maniwala kayo kay Ferds, lahat yan, real talk sa mga tao. Most of the people kasi na namimit ko talaga dito ay ayaw nilang ipakita yung mga reality na nangyayari sa kanila. Instead, ang gusto nila is yung validation sa ibang tao, kaya nakakapag-post sila sa social media ng mga bagay na masasaya, yung mga bagay talaga na ayaw nila kasi na parang ma-judge sila. Noong nakarating ka ng Canada, bakit parang miserable ka pa rin? Kaya yung iba, puro yung mga nakikita nyo, yung hindi ko naman nila lahat, pero yung iba talaga na nakikita ko talaga dito, na wala naman silang idea sa ganitong pathway. Bigla-bigla magiging silang vlogger ng ganitong pathway. Kaya kung napansin nyo po ako, hindi ako madalas nagbablog ng mga bagay na hindi ko pathway. For example, sa student or sa mga bagay na hindi ko naranasan. Doon lang tayo sa reality na yun lang yung naranasan ko. Kasi kadalasan doon sa ibang vlogger na nakikita ko, sumasabay sila doon sa mga in. For example, sinong hindi nakakilala kay Neneng B. Si Neneng B yung nagbebenta ng yung anong ulam. And then kung ano yung in demand, nung dati si Diwata, dinumog siya ng mga vlogger, siya yung ginagawang content. Ngayon, si Neneng B na ngayon yung tinututukan ng mga vlogger. So, ganun din po nangyayari dito sa Canada. Kung ano yung demand, yun po yung nagiging topic ng mga vlogger dito. Kung napansin ninyo, may mga vlogger dito na hindi naman nila yun yung pathway. Bigla-bigla nagiging expert sila doon. Kung napansin nyo, hindi ako madalas gumagawa ng mga content doon sa mga bagay na kung ano yung latest ngayon. Kasi ayokong gatasan lahat ng issue na nangyayari dito sa Canada. Kasi sabi ko nga po sa inyo, sa paghahabol ng ibang vlogger dito na kumita sa social media, sa Reels, sa Facebook, sa YouTube, ang ginagawa nila, lahat na kahit na hindi naman nila pathway, kahit wala talaga silang alam doon, sasabayan nila ng sasabayan. Kaya nga po madalas kong paalala sa inyo na hindi lahat na nakikita nyo sa social media na about dito sa Canada ay totoo. Dahil kadalasan yung iba, ang hangad lamang ay kumita sa Reels, magparami ng followers, sa totoo lang wala silang maayos na status dito dahil may mga personal akong kakilala dito na wala naman silang idea talaga sa mga nangyayari dito, pero bigla-bigla nagiging vlogger, bigla-bigla magpo-post ng mga hiring pero sila mismo walang maayos na status at kung tutuusin sila ay pakas-job lang. Sabi ko nga buti hindi nare-report itong mga to na gumagawa ng mga video na sila ay walang maayos na status, kung tutuusin is cash job yun. Gagawin ko po na video sa mga susunod na araw is ipapakita ko po sa inyo yung mga reality dito nakikita ko, mga posts ng iba't iba nating kababayan na medyo hindi maganda yung katayuan dito.
Para po may basehan lahat yung mga sinasabi ko sa inyo. Well, ganun po talaga ang buhay. Magsabi ka ng hindi maganda about sa Canada, may masasabi ang tao. Pag pinuri mo naman ng Canada, sinabi mo na mas maganda po dito, mas maayos po dito, may masasabi pa rin ng tao, sasabihin nila, no, wala na, pangit na ang Canada, ganang-ganan. So, wala talaga tayong lulusutan. Pero sabi ko nga po sa inyo, dito sa channel ko, ay kung hindi nyo po gusto yung sinasabi kong mga reality at walang sugarcoat, marami pong vlogger diyan na pwede kayong i-follow. Yung mga talagang puro magaganda lang, mga positive sa yung yun ang gusto nyo. Kung ang feeling nyo nadi-discourage kayo sa vlog ko dahil sa sinasabi ko yung mga reality dito, malaya po kayong umalis at maghanap ng ibang pwedeng panoorin. Kaya sa iyo kabayan, if you feel like being discouraged dito sa mga vlog ko, marami pong pwedeng panoorin dyan. Wag ka pong magtiyaga dito sa channel ko dahil talaga ako ayoko sa sugarcoat. Ayoko doon sa mga nakikita ko na reality dito na talagang wala namang maayos na status pero nakakagawa ng vlog na puro pag-i-encourage, hiring daw sila. Pero yung status niya wala sa ayos. Yung kapatid niya hindi niya mapapunta dito, yung mga kamag-anak niya, mga relatives niya, yung mga kaibigan niya hindi niya mapapunta dito. Eh marami ka palang hiring, pwede ka palang magpasok diyan sa company niyo. So syempre kung kayo ba may hiring na dito na kayo, hindi niyo ba uunahin yung mga kamag-anak ninyo na makarating dito? At uunahin niyo kung sino-sinong mga tao? Kaya nga sabi ko po sa inyo, responsibilidad po ninyo na alamin kung totoo yung mga pinapanood niyo dito sa Canada para po pagdating dito hindi kayo nag-expect ng sobra-sobra. So hanggang dito na lang guys, don't forget to subscribe, like and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Hanggang sa muli, see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.